sa World Values Survey, nangunguna ang Pilipinas sa Southeast Asia sa paniniwala na may buhay matapos ang kamatayan, with an overwhelming majority believing in an afterlife. 83.8% o 8 sa bawat 10 Filipino ang naniniwala na may life after death. Sumusunod ang Malaysia na 81.9% at Indonesia 73.5% na naniniwala na may kabilang buhay. Ayon sa naturang survey, these high figures reflect the strong influence of religion in daily life, particularly Catholicism in the Philippines and Islam in Malaysia and Indonesia. Kaya mahalaga na alam natin kung ano ang ating paniniwala patungkol sa kabilang buhay, katulad nga ng katuruan tungkol sa impyerno. May mga nagtuturo kasi na hindi daw totoo na may impyerno. Kinopya lang daw ito mula sa mga pagano o kaya ay libingan lang daw ito. Sasagutin din natin sa episode na ito ang katanungan sa kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Hepta sa Book of Judges, kung talagang inialay niya ang kanyang anak bilang isang human sacrifice. Sinasang-ayunan ba ng Diyos ang ginawa ni Hepta? Yan ang ating mga tatalakayin dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Sa tindi ng init ng panahon ngayon, madalas na mabanggit ang impyerno. May mga nagsasabi na mala impyerno ang damang init o heat index na ating nararanasan sa ngayon. Totoo nga namang nakakapaso ang init na ating dinaranas. May iba namang nagsasabi na magpakabait na daw tayo dahil kung hindi na natin makayanan ang kasalukuyang heat wave, mas hindi natin kakayanin ang init ng impyerno. Kaya nga, napapanahong pag-usapan ngayon ang impyerno. Ano nga ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa impyerno? Madalas kasi na itanong, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit niya parurusahan ang mga tao sa apoy ng impyerno? Why would a loving God send people to hell? Nagpapakita ito ng maling pagkakaunawa sa pag-ibig. Inaakala kasi ng mga tao na salungat sa pag-ibig ang kapahamakan sa apoy ng impyerno. Subalit, hindi ganito ang katuruan ng Biblia tungkol sa pag-ibig. Ayon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 6, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama, kundi natutuwa sa katotohanan. Ang katuruan ng impyerno ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos na hindi nalulugod sa kasamaan,
kundi nalulugod sa katotohanan. Kahit mahal natin ang ating mga anak, hindi natin sila kukonsintihin kapag may mali silang nagawa. We will make them face the consequences of their actions. Pananagutin natin sila sa kanilang mga ginawang pagkakasala. At ito ay dahil sa pagmamahal natin sa kanila. Ang tawag pa nga natin dito ay tough love. Tough love. Hinuhusgan pa nga natin ang mga konsentidor na magulang na hindi talaga nila mahal ang kanilang anak kung hindi nila sila dinidisiplina. Kung kaya natin itong tanggapin na magagawa ng tao, bakit hindi natin ito kayang tanggapin na magagawa ng Diyos? Kung kaya nating tanggapin na magagawa ng taong parusahan ng masama, bakit hindi natin ito kayang tanggapin na magagawa ng Diyos? Dagdag pa dito, ito ay nagpapakita ng mali o kulang na pagkakaunawa sa katangian ng Diyos. Totoo na itinuturo ng 1 John chapter 4 verse 8 na ang Diyos ay pag-ibig. Ayon kay Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, God's love means that God eternally gives of Himself to others. This definition understands love as self-giving for the benefit of others. This attribute of God shows that it is part of His nature to give of Himself in order to bring about blessing or good for others. Subalit, hindi lamang pag-ibig ang katangian ng Diyos. Siya ay Diyos din na makatarungan. He is also a God of justice, not just a God of love. Ayon sa Isaiah chapter 5 verse 16, ngunit ang Panginoon ng mga hukbo ay itinaas sa katarungan, at ang Diyos na banal ay napatunayang banal sa katwiran. Ayon kay Grudem, God's righteousness or justice means that God always acts in accordance with what is right and is Himself the final standard of what is right. Hindi nga magkasalungat ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig at siya din ay makatarungan. Ayon sa Psalm 11:7, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang mga gawang matuwid. Minamahal niya ang mga gawang matuwid. Ang kanyang mukha ay mamamasdan ng matuwid. Ganito ang pagkakasalin sa New International Version. For the Lord is righteous. He loves justice. He loves justice. The upright will see His face. Hindi magkasalungat ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig at makatarungan. Mako-question pa nga ang pag-ibig ng Diyos kung hindi niya ipapahayag ang kanyang katarungan. Kaakibat ng katarungan ang kaparusahan. Hindi katarungan kapag ang nagkasala ay hindi mapaparusahan. At isa sa mga kapahayagan ng kanyang katarungan ay ang pagkakaroon ng impyerno kung saan lubusang mapaparusahan ang mga taong masama. Hindi tama na bibigyan lang natin ng diin ang isang katangian ng Diyos at hindi natin bibigyan ng ganoong ding diin ang iba pang mga katangian niya. Ayon kay Charles Ryrie sa kanyang aklat na Basic Theology,
a popular systematic guide to understanding biblical truth, the various perfections of God are not component parts of God. Each describes His total being. Love, for example, is not a part of God's nature. God, in His total being, is love. Although God may display one quality or another at a given time, no quality is independent of or preeminent over any of the others. Whenever God displays His wrath, He is still love. When He shows His love, He does not abandon His holiness. Whenever God displays His wrath, whenever God displays His justice, He is still love. When He shows His love, He does not abandon His justice. Ang sabi nga sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kasama sa pagsamba sa Diyos sa katotohanan ay ang pagsamba sa Kanya sa Kanyang kabuuan. Kulang sa katotohanan kapag ituturo lang natin ang katangian ng Diyos na pag-ibig at hindi natin ituturo ang Kanyang katangian na katarungan. Kailangan nating bigyang diin ang lahat ng katangian ng Diyos, hindi lang ang Kanyang katangian ng pag-ibig, kundi pati ang Kanyang katangian na katarungan. Ayon kay Adam Harwood sa kanyang aklat na Christian Theology, Biblical, Historical, and Systematic, the question, why would a loving God send people to hell, isolates one aspect of God's nature. However, God's nature is not limited to love, but includes justice, holiness, and many other attributes. Thus, a better question is, why would a loving, holy, and just God send people to hell? Hindi magkasalungat ang pag-ibig at ang katarungan ng Diyos. May papahayag ang pag-ibig ng Diyos maging sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag ng katarungan. Ayon pa nga kay Harwood, hell can be understood as consistent with rather than contrary to God's love. Hell can be understood as consistent with rather than contrary to God's love. Kaya hindi dapat questionin ang pag-ibig ng Diyos dahil lamang sa katuruan na may impyerno. We should not doubt the love of God just because hell exists. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, maliban pa po sa aming YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol, sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol, at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balikan na natin ang ating talakayan. May mga itinatanggi ang katuruan ng impyerno o eternal hell. Sabi nila, kinopya lang daw ito mula sa mga pagano. Hindi daw ito itinuturo ng Biblia. Paano natin sasagutin ang ganitong mga maling pangangatwiran? Una, hindi dahil may katulad na paniniwala sa mga pagano ay automatic na hindi na totoo ang isang katuruan. Naniniwala din ang mga pagano na may Diyos. Ibig bang sabihin, hindi na totoo ang katuruan na may Diyos? Totoo na mali ang Diyos na kanilang sinasamba. But
The point is, naniniwala sila na may Diyos. Hindi ito nangangahulugan na mali na ang maniwala na may Diyos. Ang tawag sa ganitong maling pangangatwiran ay genetic fallacy. Genetic fallacy. Ayon sa isang definition, the genetic fallacy is the act of rejecting or accepting an argument on the basis of its origin rather than its content. Under the genetic fallacy, we judge a claim by paying too much attention to its source or history, even though this criticism is irrelevant to the truth of the claim. As a result, we fail to present a case for why the argument itself lacks merit and to examine the reasons offered for it. Kaya, maling pangangatwiran, genetic fallacy, kapag may nagsabi na hindi daw tayo dapat maniwala na may impyerno sapagkat naniniwala din ang mga pagano dito. Wala namang kinalaman sa katotohanan ng katuruan kung may katulad na paniniwala man ang mga pagano dito. May pagkakataon na nagpunta si Apostle Paul sa Athens. Ayon sa Acts chapter 17 verse 16, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosa ng lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Ipinagbabawal nga naman ng Biblia ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, nangaral si Paul sa Athens laban dito. Dahil dito, inimbita siya sa Areopagus. Ito ang maituturing na Supreme Court sa Athens. Ganito ang kanyang ipinahayag sa kanila sa Acts chapter 17 verses 22 to 23. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakarelihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at sa pagmamasid sa iyong mga sinasamba, nakakita ko ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo." Ipinapakita ng kanilang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan na likas sa tao ang maghanap ng sasambahing Diyos. Hindi ito patunay na tama ang sinasamba nilang Diyos, pero hindi ibig sabihin na mali na ang maniwala na may Diyos. Kaya mali ang sabihin na kaya hindi daw tayo dapat maniwala sa impyerno sapagkat kahit mga pagano ay itinuturo ito. Mali po ito. Ang importante, tingnan natin kung itinuturo nga ba ng Biblia ang katuruan ng impyerno. Pangalawa, may mga nagtuturo na libingan lang daw ang impyerno. Ito ay dahil sa maling word study o maling pag-aaral sa orihinal na wika ng Biblia. Halimbawa, isa sa mga ginamit na salita sa Lumang Tipan patungkol sa impyerno ay ang salitang Hebreo na Sheol. Ayon sa The Lexham Bible Dictionary, Sheol generally refers to the dwelling place of a person after death. Pansinin natin na sinabi sa dictionary na generally, sapagkat may mga pagkakataon na iba ang pagkakagamit sa salitang Sheol sa Lumang Tipan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tumutukoy sa daigdig ng mga patay ang salitang Sheol. Ganito ang sinabi ni Jacob nang tumanggi siya na dalhin si Benjamin sa Egypt. Sa Genesis 42:38, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Sinabi niya, "Hindi aalis ang aking anak na kasama ninyo
sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na at siya na lamang ang natitira. Kung mangyari sa kanya ang anumang kapahamakan sa paglalakbay na inyong gagawin, ay pabababain nga ninyo ang aking mga uban na may kapanglawan sa Sheol. Pansinin ang sinabi ni Jacob na pabababain nga ninyo ang aking mga uban o mga puting buhok na may kapanglawan sa Sheol. Ganito ang pagkakasalin sa New International Version. You will bring my gray head down to the grave in sorrow. Pansinin na isinalin dito ang salitang Sheol na grave o libingan. Kaya nga may mga nag-aakala na libingan lang ang impyerno. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay libingan ang tinutukoy ng salitang Sheol. Ayon sa Psalm 31:17, "Huwag mong hayaang malagay ako sa kahihiyan, O Panginoon, sapagkat sa iyo ako'y nananawagan. Hayaang malagay ang masama sa kahihiyan na magsitahimik nawa sila sa Sheol." Pansinin natin ang sinabi, hayaang malagay ang masasama sa kahihiyan na magsitahimik nawa sila sa Sheol. Ganito naman ang pagkakasalin sa New International Version. "But let the wicked be put to shame and be silent in the realm of the dead." Pansinin na isinalin naman dito ang salitang Sheol na realm of the dead o lugar ng mga patay. Kung libingan lang ang tinutukoy ng Sheol, paano maging kahihiyan ang Sheol para sa kanila? Kung lahat naman tayo, doon ang punta. Paano magiging kahihiyan ang libingan sa masasama? Pati mabubuti na pupunta sa libingan. Makikita na ang tinutukoy dito na Sheol ay hindi lamang libingan, kundi higit pa dito, ang daigdig ng mga patay. Depende kasi sa konteksto ang kahulugan ng isang salita. Basic rule yan pagdating sa pagsasagawa ng word study o pag-aaral sa pamamagitan ng orihinal na mga wika ng Biblia. Hindi dahil libingan ang ibig sabihin ng Sheol sa Genesis 42, ay gayon na rin ang kahulugan nito sa iba pang mga talata ng Biblia katulad nga ng sa Psalm 31. Sa Genesis 42, libingan ang tinukoy ng salitang Sheol. Subalit sa Psalm 31, lugar ng mga patay ang tinutukoy doon ng Sheol. Kung ipipilit na dahil libingan ang pagkakagamit ng Sheol sa Genesis 42 at lahat na ng mga talata ng Biblia na gumamit ng Sheol ay libingan na ang tinutukoy, ito po ay isang word study fallacy o mangaling pangangatwiran batay sa maling pagkakaunawa ng kahulugan ng salita. Ang tawag po dito ay illegitimate totality transfer. Hindi maaari na dahil sa isang konteksto, ganito kahulugan ng isang salita, lahat na ng pagkakagamit ng salita ay ganun na ang kahulugan. Tandaan po natin na nag-iiba ang kahulugan ng isang salita depende sa pagkakagamit nito sa context. A word has meaning depending on its context. Kaya mali ang nagtuturo na libingan lang ang impyerno. Kaya wag po tayo maniniwala sa magtuturo na walang eternal hell. Sagutin natin ang katanungan kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Hepta o Jepta sa Book of Judges, kung talagang inialay niya ang kanyang anak bilang isang human sacrifice. Tama ba yung kanyang ginawa? Sang-ayon ba ang Diyos dito?
Bago siya nakipagbaka laban sa mga Amonita, nangako si Hepta sa Diyos. Ayon sa Judges chapter 11 verses 30 to 31 sa Magandang Balita Biblia, sumumpa si Hepta kay Yahweh ng ganito: "Kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko." Nagtagumpay nga si Hepta laban sa kanyang mga kaaway. Subalit ayon sa verses 34 to 35, nang magbalik si Hepta sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin. Siya ang kaisa-isang anak ni Hepta. Nang makita siya ni Hepta, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." Bago natin sagutin kung talagang inialay nga ni Hepta ang kanyang anak bilang human sacrifice, ang tanong, tinanggap ba ng Diyos ang kanyang panata? Nagwagi ba siya dahil sa kanyang ginawang pangako? Hindi po. Bago pa siya nangako, bago pa naganap ang kanyang pakikibaka, ayon sa verse 29, ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Hepta. Ibig sabihin, hindi siya nagtagumpay dahil nangako siya sa Diyos na mag-aalay siya sa kanya. Nagtagumpay siya dahil binigyan siya ng kakayahan at kalakasan ng Diyos. Lumalabas na hindi niya kinakailangan mangako ng anuman sa Diyos. Tama bang mangako sa Diyos? Ayon sa aklat na Hard Sayings of the Bible, vows are not unbiblical, but there are some dangers to avoid in making them. First, it is best to avoid making vows that will afterward prove difficult for one's conscience or for carrying out. Oaths or vows that violate a moral law of God, however, should not be kept. Only vows and oaths made in faith need never be regretted. Others will be the occasion of lament or shock. Second, vows should never be used to purchase favor with God, as if we could work for God's grace or influence God to do for us what He would not otherwise do. Instead, our vows should express gratitude to Him for His unmerited favor. Hindi kinakailangan na mamanata si Hepta para magwagi, at mali ang kanyang ginawang panata sapagkat ipinagbabawal nga ng Biblia ang pag-aalay ng tao o human sacrifices sa kanya. Dahil nga mabigat ang salaysay tungkol kay Hepta, may mga nagtatangka na pag-aanin ito. Lalo na at may mga tumutuligsa sa Biblia dahil sa barbaric nga ang ginawa ni Hepta. Subalit muli, ayon sa Hard Sayings of the Bible, that Jephthah actually sacrificed his daughter, tragic as that would be, seems the most natural reading of the text. If Jephthah's sacrifice of his daughter meant relegating her to a life of perpetual virginity and service at the temple, not one word in the text says so. The only possible support is his comment that whoever comes out of the house will be the Lord's in Judges chapter 11 verse 31.
But the statement immediately after this proves he had a whole burnt offering in mind. Sacrifice as a burnt offering. Malungkot. Subalit, lumalabas na talagang inialay o pinatay ni Hefta ang kanyang anak dahil sa kanyang ginawang panata sa Diyos. Subalit, gusto kong linawin na hindi ito sinasang-ayunan ng Panginoon. Malinaw kasi na ipinagbabawal sa Biblia ang pag-aalay ng human sacrifices. Ayon sa Leviticus chapter 18 verse 21, huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Paglapastangan ang pag-aalay ng tao bilang handog kay Molek o sa anumang Diyos-Diyosan o kahit na nga kay Yahweh mismo. Hindi itinago ng Biblia ang madilim na nakaraan na ito ng bansang Israel. Ayon pa nga sa Judges chapter 21 verse 25, nang panahong iyon ay wala pang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Ang tawag sa ganitong mga talata ay descriptive at hindi prescriptive. Descriptive at hindi prescriptive. Ibig sabihin, isinalaysay ang talagang nangyari pero hindi nangangahulugan na sinasang-ayunan o tama ang nangyari. Salamat po sa inyong katanungan. At kung meron pa po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-comment sa ating YouTube channel. Balik na tayo sa ating talakayan. May mga hindi matanggap ang katuruan na ang mga taong hindi mananampalataya ay magdurusa ng walang hanggan sa impyerno. Kaya para sa kanila, ang kapahamakan na mararanasan ng mga hindi tumanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ay ang mistulang pagkaburana sa balat ng lupa. Wala na raw paghihirap na walang hanggan sa dagat-dagatang apoy. Ang tawag po sa ganitong katuruan ay conditional immortality. Conditional immortality o annihilationism. Ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, some annihilationists have argued that the biblical imagery of a consuming fire, destruction, and perishing implies the cessation of life. The cessation of life, katapusan ng buhay. Eternal punishment, it is argued, denotes a punishment that occurs once with eternal results. Para sa kanila, ang kapahamakan sa impyerno ay minsan lamang at ito ay magpakailanman. Ang conditional immortality ay salungat sa katuruan na eternal conscious torment. Ayon kay Adam Harwood sa kanyang aklat na Christian Theology, Biblical, Historical, and Systematic, itinuturo ng eternal conscious torment na the unsaved will be raised to life at the resurrection for judgment to experience eternal conscious torment in hell. Thus, hell is a place or state of eternal conscious torment for unsaved humans, demons, and Satan at the end of days. Parehong sang-ayon ang conditional immortality at ang eternal conscious torment na may pagdurusa sa impyerno. Subalit, para sa mga nagtuturo ng conditional immortality,
minsanan lamang ang kaparusahan sa impyerno at mabubura na sa walang hanggan ang taong hindi mananampalataya. Para naman sa mga nagtuturo ng eternal conscious torment, panghabang panahon ang kaparusahan sa impyerno. Subalit, ano nga ba ang itinuturo ng Biblia? Conditional immortality ba? O eternal conscious torment? Ayon sa Matthew chapter 25 verse 46, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Pansinin natin na parehong tinawag na kaparusahang walang hanggan ang lugar para sa mga hindi mananampalataya at buhay na walang hanggan ang lugar para sa mga mananampalataya. Ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, in Matthew 25:46, Jesus differentiates the two futures of eternal life and eternal punishment using the same adjective for each, aionios o eternal. In Jesus' mind, it appears, the extent of each future is identical. If the existence of the righteous is endless, so also is the existence of the wicked. Kung walang hanggan ang kaparusahan sa impyerno, walang hanggan din ang buhay sa piling ng Panginoon. Ganito rin ang pagsasalarawan sa impyerno sa Mark chapter 9 verse 48. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Hindi namamatay ang mga uod, ang apoy ay hindi napapatay. Kung minsanan lang ang kaparusahan sa impyerno, bakit kinakailangan na hindi namamatay ang apoy sa impyerno at ang mga uod na kumakain sa kanila doon? Hindi kaya hindi namamatay ang apoy sa impyerno ay sapagkat walang hanggan ang kaparusahan doon. Dagdag pa dito, ganito ang mababasa natin na magaganap sa pagdating ng Panginoon sa Revelation chapter 19 verse 20. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Makikita natin na ang halimaw o ang Antikristo at ang kanyang kasabwat na huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa impyerno. Ikukulong naman ang diablo sa napakalalim na hukay sa loob ng 1,000 taon. Ayon sa Revelation chapter 20 verses 1 to 3, pagkatapos nito'y nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makabandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Matapos makalaya ang diablo, tinangka niyang manlinlang uli ng mga tao.
subalit siya ay tuluyan ng ginapi ng Diyos. Pansinin natin ang sinabi sa Revelation chapter 20 verse 10. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Pansinin natin na kung minsanan lamang ang naging kaparusahan, bakit ang nakalagay? Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Magpakailanman at hindi minsanan ang kaparusahang walang hanggan sa impyerno. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, most significant as a support of the doctrine of eternal punishment is the concluding statement, "They will be tormented day and night forever and ever." They will be tormented day and night forever and ever. The lake of burning sulfur is not annihilation, for the beast and false prophet are still there 1,000 years after they experience their final judgment. Kaya dito makikita natin na walang hanggan ang kaparusahan sa impyerno at hindi ito minsanan lamang. Walang hanggan ang kaparusahan sa impyerno. Hindi minsanan lang ang kaparusahan doon. Kaya tayo ay naniniwala sa eternal conscious torment at hindi sa conditional immortality. Dito natin makikita na dapat tayong magpakasipag sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan upang ang mga tao ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron po muna tayong ipapakisuyo bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay. Kung napagpapala tayo sa ating mga natututunan dito sa Expositors Edition, maaari po bang pakilike o pakishare ang ating mga episodes sa YouTube? At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balikan na natin ang ating talakayan. Nakita natin na itinuturo ng Biblia na magpakailanman at hindi minsanan lamang ang kaparusahan sa impyerno. Napag-aralan natin na itinuturo ng Biblia ang eternal conscious torment, eternal conscious torment, at hindi ang conditional immortality, conditional immortality. Subalit, may mga hindi sang-ayon sa eternal conscious torment. Isa sa mga dahilan ng mga sumasalungat dito na nagtuturo nga ng conditional immortality ay dahil sa hindi nila ma-reconcile ang pag-ibig ng Diyos sa katuruan na sa walang hanggan ang kaparusahan sa impyerno. Nag-aakusa pa sila na pananakot lang daw ang impyerno. Subalit, ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, hindi naman dito nakasentro ang focus ng Biblia, hindi sa tao, kundi sa Diyos. How could a loving God reject forever the creature He loves? This question assumes that the creature is the highest intrinsic good, even for God. But the highest good for the God of Scripture is not humanity. Humanity was created for God. God is the highest good for the Scripture. Hindi pananakot, kundi pagmamahal ang dahilan
Kaya nagbibigay tayo ng babala sa mga tao tungkol sa impyerno. Ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verses 10 to 11, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Dagdag pa ni Apostle Paul sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Ito ang dahilan kaya natin ipinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi ho tayo nananakot lang. Ayaw lang nating mapahamak ang mga tao. May iba naman na hindi matanggap na walang hangganang kaparusahan dahil ang pagkakasala ng tao ay naganap daw sa pansamantalang buhay na ito. Ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, some acknowledge retribution, but question why the wicked are eternally kept in existence to suffer. At issue is the punishment due sin. Subalit, gayon na lang talaga katindi ang kasalanan ng tao sapagkat ito'y pagkakasala laban sa Diyos na walang hanggan. Kaya nga mapapatawad lang natin ay ang kasalanan na nagawa laban sa atin at wala tayong kapangyarihang magpatawad sa kasalanan na laban sa Diyos. Kung ang ating pagkakasala para lang sa buhay na ito, bakit kinailangan na mismong ang anak ng Diyos ang tumubos sa atin? Ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verses 20 to 21, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sabi nga sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, the penalty for sin against the infinite is infinite. Ang kabayaran sa kasalanan laban sa walang hanggan ay walang hanggan din. The penalty for sin against the infinite is infinite. Isang magandang pagsasalarawan ay ang hatol na habang buhay sa mga taong pumatay. Halimbawa, may isang taong bumaril sa kanyang kalaban. Kaagad na namatay ang kanyang binaril. Subalit, ang kaparusahan ay pinapataw ng hukuman ay habang buhay na pagkakakulong. Ayon kay Adam Harwood, sa kanyang aklat na Christian Theology, Biblical, Historical, and Systematic, even in modern legal systems, the duration of the offense does not dictate the duration of the punishment. The duration of the offense does not dictate the duration of the punishment. The judgment reflects the result of the crime, not the length of time to commit the crime. The judgment reflects the result of the crime, not the length of time to commit the crime. At dahil sa ang ating pagkakasala ay laban sa walang hanggang Diyos, ang kabayaran para dito ay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang anak. At kung tatanggihan ang kaligtasan na bunga ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, makatarungan lang na ang kaparusahan ay walang hanggan din.
Ayon pa kay Harwood, because Jesus is perfect and holy, it is just for the punishment that He suffered once for all to be suffered by imperfect and unholy people for the rest of eternity. Muli, totoo na nakakatakot ang katuruan ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ngunit hindi ito pananakot lang. Ang sabi nga sa Romans chapter 10 verses 13 to 15, sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kasama sa ating motivation sa pagbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan ay ang kagustuhan na makaiwas ang mga tao sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno. Ang sabi sa Jude chapter 1 verses 22 to 23, kaawan ninyo ang mga nag-aalinlangan, agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ayon nga kay Harwood, the doctrine of hell provides a motivation to share the message of the gospel. This discussion of hell ends where it began. God does not want anyone to go there. Hindi gusto ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. God does not want anyone to go there. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang pag-aaral dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.